Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon tayo ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Bahagi ng propesiya sa Lumang Tipan ang naratibong sa pagdating ng Mesiyas. Magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon, ang ketong ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang mga taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ito misa para sa ating sarili at tapos mga kabataan sa Diocese of Iba at sa frontliners at sa mga pasyente ng COVID-19. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang kayo'y maging marapat na sumanap sa pananampagliwan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
pinangangatawan kong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandaron mo kami naway magkapamuhay silang mga kapalat na maging inyong tahanan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinatakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga ketono. Ang pagkatakot at pagkamuting ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron at sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang uso, at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay ng mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad ng iyong kasalanan, at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako'y lumapit sa iyong harap at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inililihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng tao sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa ikalawang pagbasa, inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang modelo ng pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya natin sabihin ito ukol sa ating sarili? Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin niyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, at mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na sa
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketok lumapit kay Jesus, manikluhapot at nagmakaawa, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipos siya, sabay ang wika, ibig ko, kumaling ka. Noon diib, nawala ang ketong at kumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus, matapos ang kanitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayag kang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuo at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang daka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo ang lahat. Napapansin ko nasa umaga, sinasabi ninyo, good morning po, ako lang sumagot, magandang umaga po. Sa akin medyo kakaiba, nagsasalita kayo ng English, ako nang sumagot Tagalog. Anyway, nasa sambayan ng Hudyo, ayaw nila ilapit ang mga may sakit, lalo na mga ketongin. Kasi inisip nila ang mga ketong ay makasala. Baka hanggang ngayon, parehas lang. Baka maisip natin din ito tulad nila. Nagturos ang mga ketongin dahil sa kanilang ketong, pero mas mahirap sila dahil sa isipan ng mga tao. Kasi sinabi ng unang pagbasa, hanggang may sukat siya ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Mag-isa lang sa buhay ng mga ketongin, walang kasama, walang taga-suporta. It was a sentence of indefinite exile for society. Nahiwalay sila mula sa komunidad. Ito ay parang excommunion. Last year, pagkatapos ng bakasyon sa Korea, bumalik ako sa Kabangkan. Noong nagsisimula ang COVID-19 sa Pilipinas, sinabi ng obispo, bawal magmisa ang mga pari, parang normal. Dati, hinigpitan ang batas sa Pilipinas. Nagmisa ako sa isang kapilya, nakalipas na ilang araw, sinabi ng isang doktora, baka nalatat ako sa COVID-19. Kasi isang pasyente ng COVID-19 at saka yung isang miyembro pamilya nagmisa, nagsimba siya sa kapilya. Kaya dapat mag-quarantine ako daw. Nasa kwarto ko, naramdaman ko mag-isa lang. Natakot ako, baka mamatay ako sa Pilipinas. Namimiss ko ang pamilya ko at gusto ko umuwi sa Korea.
Pero ang isang isipan ko, baka maging santo sa Pilipinas, pangalawang santo sa Pilipinas. At baka maging unang foreigner yung santo sa Pilipinas. Kaya kalahating malungkot, kalahating sa puti na lang. Hindi pwede maging santo sa Korea ako. Naisip ko ang aking sarili parang naging ketungin ako. Naiwalay ako mula sa komunidad. Nalungkot ako. Parang I felt lonely. Siyempre alam ko ipagdasal ako ng mga tao taga-Kabangkan. Pero pagkatapos ng quarantine, maswerte ako walang sintomas. Kaya bumalik ako sa komunidad sa Kabangkan. Kung meron ako may COVID meron akong COVID, hindi pwede na ako. Nasa Ebanghelyo na iyon, natatakot ang mga tao sa mga ketungin noong panahon ni Jesus. Ayaw ng mga tao na ilapit ang mga ketungin kasi baka mahawa ang mga tao sa ketong. Pero hindi natatapos si Jesus sa kanila. May isang ketungin lumapit kay Jesus, naliklukot at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay, ibig ko, kumaling ka. Nakita ni Jesus ang kanyang panalig, kaya kumaling siya. Lagi sinasabi ng mga ebanghelyo, ang pananampalataya ay importante bilang mga anak ng Diyos. Nagpapagaling si Jesus sa kanyang katawan, ngunit mas mahalagang bagay, pinabati Jesus ang buhay ng ketungin sa kanyang komunidad, sa kanyang pamilya. Minsan napopokus tayo sa ating sarili kesa sa ating Diyos. Minsan hinahanap ng mga tao ang mga kagagalahan. Kaya sinabi ni Jesus sa ketungin, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa sacerdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ayaw ni Jesus maging superstar o healer. Hindi siya interesado na magkaroon ng mga tagahanga. Nais niya makita ang mga tunay na tagasunod lang. At saka alam natin tayong lahat ay makasalanan. Pero alam din natin ng pakinggan tayo ng Diyos. Alagahan niya tayo kahit meron tayong mga kasalanan. Siya ay Panginoon natin. Minamahal niya tayo ng hakit pa sa ating sarili. Kaya umasa tayo sa ating Diyos at saka alalahanin natin anong iniiwan ni Kristo sa ating puso. Tingnan natin ang krus ni Jesus. Tapos alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio
namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang ketungin, kaya na ito'y magkahulungan si Jesus ang magtimis tulang ketungin pagkatapos sa tiyan kakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating iniling sa ating Ama. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga religyoso at religyosa, patuloy nawa silang daluyan ng pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang bumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, matuto nawa tayong tanggapin ang lahat ng tao, ano pa man ay antas ng kanyang gunong, yaman o pananampalataya. Manalangin tayo. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga yumao, patuloy nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan, lalong-lalo na sina Maria Estrella, Raul, Sonia Paula, Cesar Badua, Glory Ann, Antonina, Paulino, Petronio, Dolores Vivian, Eladia Pilapil, Father Chito Vicente, Elena Aguilan, Hernani Bernal, Wilfredo, Salvador, Manuel, Endrina, Jose Peliobello, Ernesto Rosario Hornada, Fermina Lardin, Raquito Estante, Nestor Parian, Paulina Sorencio, Eugenia Pascual, Nera Bailon at Dominador Bailon Jr. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Teresa Ferrer and Family, Trey Ignacio and Family, Dr. Arnold Alvaro, at ang mabilisang paggaling ni Rafael Yedra. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung kaano ka kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Tingin mo ang aming mga panalangin at ipakalo mo sa amin ang tuwa at kapayapaan. Habang patuloy namin tinatahak ang daan tungo sa inyong kaharian, inilang namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway talisain at panipabuhin ng aming kaganaping pagkain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang buong mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tana, ikaw ang nagtaktang magkaroon ng gabi at araw. Kayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubok sa tao bilang inyong kawangis na mapagkakatiwalaang mag-asiwa sa daigdig. Ikaw na yo'y pinaglilikuran sa pagkanap sa pananagutan ng inyong pinatitiwalaan sa pamamagitan ng anak ng mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagtubuni sa inyong kadakilaan. Ama naming mahal, ikaw ang lugar ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinatisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo din naman mong matapos sa hapunan,
Tinawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagkunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para mamingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makungkog sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringgapin mo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, anibalatulo na aming obispo at nagdanang kaparihan. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimnay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawa mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga nabiling Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig. Nang kalukot-lukot sa iyo may pagtiliwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya ang sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa suro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ibayang natin ng lakas loob.
Siniling namin kami dyan sa landang masama, pakalupan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapamitas namin si Jesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pakalupa mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordel ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapangmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manapit na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuti sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Sa February 17 po, Ash Wednesday, ang misa po natin ay sa ganap na ikalima ng hapon. Pagkatapos naman po ng ating misa ngayon, ay gaganapin po ang sunog sala sa may maze po, bago po makiat dito kay Mary. Yun lang po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tangnayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Matibang na ako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, sa gabay namin lugod, lalaganap ang alam ng iyong misyon. Imana ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punlang. Iyong kaloob sa ating puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Man ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Man ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punlang. Isyong kaloob sa ating puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Kadrawin mo tayo, bigyan niya. Matay ito po. Kaya, bakit? Dito, maganda ito. Tapos yung dalawa. Ha? Ay, magsusunog. Yay! Yung mga Sinalive mo na? nakalive mo. Hindi ko na kinap. Hindi ko kinap.
ikaw ay aming kantungan sa bawat talinlaki. Ipabati mo sa amin kung gaano kay ang buhay. Suwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Una ngayon ang pagpahiman, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos ng awa, nilikha mo kami mula sa halagpo, kaysa ng simbahan. Hinimok mo kami sumunod sa tawag ng inyong mabuting balita. Kawaran mo kami ng inyong habag hanggang amin inihanda ang mga aba na tanda ng aming paglalakbay sa Kuwaresma. Ipagkaloob na kami naglalakbay sa ilang ay magkasumpong sa bukal ng muling pagsilang na may masiting pagkauhaw sa katarungan. Ang aming kawa ay magkapagbigay lingkod sa iyong sambayanan at ihatong kami sa kapayapaan. Naway panalin ng panalangin ito ang lahat ng aming mga gawa hanggang sa humantong kami sa inyong inihandang habag kung saan ikaw ay naghari kasama ni Kristo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Nababati ng Panginoon kung saan tayo nagmula at bakit yang tayo ay alabok. Itlingin natin sa Kanya na tayo'y patawarin at inunin ang mga sugat na buhat sa kasalanan. Panginoon mo kami.
ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng tunay na pagbabalik loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. Palakasin mo kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang tapang ng loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. Panginoon, bigyan mo kami. Tulungan mo kaming matanto ang tunay na halaga ng aming buhay. Panginoon, bigyan mo kami. Panibaguhin mo ang iyong pag-ibig sa amin at itulos mo maging saksi mo kami sa pang-araw-araw na buhay. Panginoon, bigyan mo kami. Panginoong Diyos, hindi mo inagat na mamatay ang makasalanan upang sila'y magpalikod sa iyong habag. Isaalang-alang mo ang kahinaan ng aming katayuan, pati